Noong panong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cireneo, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat simula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa luping ding yun ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat at nagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na katingningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili tayong nakatayo. Na pong maupo. Matagal na pinaghandaan natin ang gabing ito, 4 na linggo sa panahon ng Adbyento, 9 na gabing sunod-sunod ng ating simbang gabi, at ngayon ay sumapit na ang araw na ating pinaghahandaan, ang araw ng Pasko o ang gabi ng Pasko ng pagsilang na ating Panginoon. Mga kapatid, sabi ng propeta, isisilang ang Mesiyas sa Bethlehem. Paano magkakaganon ang anak ni si Maria na nagdadalang tao sa Mesiyas ay nasa Nazaret? Sa unang ginawa ng Diyos, siya ay kumilos sa kasaysayan ng tao, no? Upang sa ganon, itong Emperador Augusto ay gumawa ng isang utos na lahat kinakailangang umuwi sa kanilang lugar kung saan sila nagmula. At ito nga si Jose na taga Bethlehem ay walang nagawa kundi ang umuwi sa kanyang bayan. Ang bayan din ni Haring David, no? Bagamat ang kanyang asawang si Maria ay buntis na, at kabuwanan na, wala siya nagawa, kundi sumunod sa utos. At alam ba ninyo kung gaano kalayo ang kanilang nilakbay mula Nazareth patong Bethlehem? About 150 kilometers. Wala pa namang mga motored vehicle noon, no? Kung may sasakyan, mga 1 hour to mga 1.5 hours, mararating mo na yon. Subalit, nung mga panahong yun, lakad ang tao, lakad. No? 150, ilang kilometro ba ang kaya mong lakarin? O sabihin na natin kaya nilang lumakad ng 30 kilometers a day, no? So maaring naglakad ang mag-asawa ng 5 araw. Dahil yun naman ay hindi pantay-pantay ang lakad, bulubundukin. Napakalaking sakripisyo
napakalaking paghihirap para sa isang nagdadalang tao at kagampana tulad nitong si Maria. At pagdating pa nila sa Bethlehem, punong-puno ng tao doon. Wala na silang matuluyan kahit na nakitang may isang babaeng ito na buntis at manganganak na. Wala silang natuluyan. At nakakita na lamang sila ng isang yungib at doon sila tumuloy. No? Marami pala doon na mga hayop, doon itinatago sa gabi. At doon na lamang nagsilang si Maria sa isang sabsaban. So mga kapatid, ang pagninilayan natin ngayon ay ang kahulugan ng pagsilang ni Jesus sa sabsaban. No? Unang-una, ipinakita dito ng Diyos na talagang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya at nung siya'y magkatawang tao, talagang pinili niya na maging isang ordinaryo, isang mahirap. No? Pinili niyang maging ordinaryo. Okay? Kasi pwede naman niyang piliin na maging anak ng isang hari, makapangyarihan. Subalit hindi. Pinili ng Diyos ng kanyang anak na magkakatawang tao ay isisilang sa ordinaryong magulang, si Maria at si Jose na isang karpintero. No? Ikalawang kahulugan nitong pagsilang ng Mesiyas sa sabsaban, nais ng Diyos na ipakita na siya ay abot kamay ng kahit sino. No? God is accessible at ang kanyang pagmamahal ay hindi lamang para sa mga nasa kapangyarihan at mayaman, kundi para sa lahat. No? At dahil doon, ganun din dapat ang simbahan. Ang simbahan, alam naman natin, tinatanggap natin sa simbahan si Kristo sa pamamagitan ng sakramento. At dahil doon ang sakramento dapat ay abot kamay ng kahit sino. Hindi dapat maging dahilan ang kahirapan upang hindi tanggapin si Kristo sa sakramento. Nalulungkot ako kapag may nakakabalita na may mga magulang na hindi nagpapabinyag ng kanilang mga anak o yung mga hindi rin nagpapakasal sa simbahan. Pag tinanong mo, bakit po wala ho kasi kaming pera? Alam niyo mga kapatid, sa simbahan, hindi po dahilan ang kawalan ng pera upang hindi tanggapin si Kristo sa ating sakramento. Lamang po magsasabi kayo, no? Magsasabi kayo sa pari, no? Wala pong pwedeng tanggihan, wala pong tatanggihan kung nais nating tanggapin si Kristo sa sakramento. Kasi meron po tayong tinatawag na charity baptism, charity confirmation, charity wedding, no? Yon. Ibang usapan siyempre yung nagdadamot ka lamang. Ibang usapan yun. Pero kung ang talagang dahilan ay ang kawalan ng pera, ang kahirapan, hindi po yun dapat nagiging problema. Sapagkat hindi pwedeng tumanggi ang simbahan sa nais tumanggap kay Kristo sa banal na sakramento. At ikatlo, makikita natin dito sa ating arrangement ngayon, itinabi talaga natin yung sabsaban sa altar table para makita niyo po yung connection, no? Yung makita ninyo yung connection. Ang sabsaban po ay kung saan kumakain, di ba? Kumakain ng mga hayop, mga baka, mga tupa, mga kambing. Kasi na dun sa sabsaban yung kalang pagkain, mga dayami, mga damo. Yun ang kinakain ng mga hayop. Doon isinilang si Jesus. Palagay ko, kahit na gaano kayo kahirap, hindi nyo nanaisin na ang inyong anak ay isilang sa isang sabsaban. Maaaring iisipin ninyo, marumi, makati, baka magkasakit ang anak ko. Subalit yun nga, wala silang choice. No? Manganganak na ang Birheng Maria. At doon na lamang nila, matapos ipanganak, doon na lang nila nailagay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. No? At ito ay bilang para bagang foretaste sa mangyayari. Sapagat itong si Jesus
ay magiging pagkain din ng kaluluwa. Siya rin ang magtatatag ng sakramento ng kanyang katawan at dugo, ang sakramento ng Eucharistia, na siyang pagsasaluhan ng kanyang sambayanan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. No? Sapagkat isinilang ang tinapay ng buhay. He is the bread of life. At pang-apat na mensahe nito, no, nais nitong ipahiya. Biro mo, anak ng Diyos, isinilang sa sabsaban, isinilang bilang ordinaryo. Nais nitong ipahiya tayong lahat na namumuhay ng marangya sa kabila ng kahirapang nararanasan ng maraming tao. So alam naman natin ngayon, mga kapatid, di ba? Tayo ay nasa kalagitnaan ng krisis. Sobrang krisis dahil sa korupsyon. Dahil ang mga taong pinagkatiwalaan natin na maglilingkod sa ating bayan, tayo pala ay pinagnanakawan ng todo-todo, no? Ng sobra-sobra. Okay? Alam niyo mga kapatid, ang problema ng ating bansa ay hindi yung kahirapan. Ang problema ng bansa natin ay yung kasakiman, greed, insatiable greed. No, walang makapatid na uhaw sa kasakiman. Yun ang problema ng ating bansa. Yung kasakimang hindi na iniisip ko ano ang magiging masamang idudulot ng kanyang pagnanakaw. Hindi niya iniisip ko anong magiging epekto nito sa iba. Basta sa kanya, basta akin lahat yan. Palakihan sila ng manakaw. Kaya nga po nakakalungkot dahil ang ating bansa isang Kristiyanong bansa, 80% binyagang Kristiyano. Pero bakit tayo nagkaganito? No? Unthinkable, unbelievable, and yet this is now our reality. Lubog na lubog tayo sa korupsyon, no? Bakit tayo nagkaganito? Ang mga Filipino, simba ng simba, dasal ng dasal, kinokompleto ang simbang gabi. Tapos nagnanakaw naman pala. We do not find anything wrong with pagnanakaw. Nag-normalize na siya, naging normal na. Hindi na tayo na iskandalo. No? Hindi naman kasi magiging ganito kalala. Kung noon pa man ay tayo nagsasalita na at tumututol sa pagnanakaw. No? Kaya nga mga kapatid, kailangan nating suriin nating sarili. No? Dahil bago isilang, kasi alam niyo mga kapatid, hindi na naman isisilang si Jesus. Hindi na siya isisilang na muli. Minsan lang nangyari yun. Sapat na. Subalit, nais ni Jesus na isilang sa ating puso. Isisilang lamang siya sa ating puso kung tatalikuran natin ang mga gawain nating masama. Lalong-lalo na yung pagnanakaw. No? Kung tatalikuran natin ang pagnanakaw, ang masama, anumang gawaing masama, at tayo ay magbabalik loob sa Diyos, sakramento ng pakikipagkasundo, at kung ating itutuwid ang ating mga pagkakasala, paano itutuwid? Ay ibalik mo lahat ng ninakaw mo. At dahil lumabag ka sa batas, kailangan may kulong. No? Kinakailangan may kulong. Dahil nagkasala ka sa batas. No? Hindi pwedeng sorry lang. Hindi pwedeng basta mo lang ibabalik ang iyong ninakaw. Kinakailangan harapin mo ang batas. Kinakailangan maging aral ka upang wag kang pamarisan. No? Kaya nga mga kapatid, anyayahan natin ng Panginoon na isilang sa ating puso. Sapagkat gugustuhin man niyang isilang, kung hindi mo naman ibubukas ang puso mo, kung hindi mo naman aanyayahan ng Panginoon, hindi naman niya ipipilit ang kanyang sarili. At doon lamang magaganap ang tunay na pagdiriwang ng Pasko. Pag si Kristo ay isinilang sa ating puso,
sa ating pamilya, sa ating neighborhood, at sa ating bansa. Amen? So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Tumuyaw na po tayo.